Ano ang sinagot ni Kristo patungkol sa mga taong gustong makita siya, mga Grego? Panahon na, oras na para parangalan ang anak ng tao. Malibang ang butil ng trigo ay mahulog sa lupa at mamatay, mananatili itong nag-iisa. Pero kung ito'y mamatay, ito'y mamumunga ng sagana. Alalaumbaga lang naman ha. Ito ha, isang aspeto lang ito. Parang sinasabi ni Kristo sa mga gustong makakakita sa kanyang mga Grego, nagpunta kayo dito sapagkat nakilala nyo ako. Hindi naman nyo ako makikilala ng ganyan at makikilala pa kung hindi dahil sa mga sakripisyong binatako at sa mga sakripisyong babatahin ko. So yun muna ang pagnilayan natin ha. Bagamat sabi ko nga, babaw pa lang. Pero saka natin palalalimin yan. Yung aspeto na no pain, no gain. Kung walang tiyaga, walang nilaga. Sapagkat ang daming tao ngayon, lalo na mga kabataan, ayaw nang magsakripisyo, ayaw nang maghirap. Isipin na lamang po ninyo, ano na ang mundong ito kung walang paghihirap? Kung walang mga magsasakang magtsatsagang magtanim at umani sa ilalim ng nakapapasong sikat ng araw para may makain kang kanin, nag-exercise ka pa man din. Kung walang mga gurong kahit hindi mo kaano-ano ay nagtulong-tulong matyagang nagturo sa iyo. Kung walang mga bayani ang ating bayan, edi wala tayong kalayaan. Kung walang mga santo at santa, lalo na yung mga martir na nagbuwis ng kanilang buhay para sa ating pananampalataya, baka hindi ganito katatag ang ating pananampalataya. Disente ang buhay mo ngayon. Nakakakain ka kahit papano ngayon. May bahay ka kahit papano. May maganda kang pangalan kahit papano ngayon. Dahil sa mga taong nagsakripisyo para sa iyo noon. Kaya kasama sa buhay ang sakripisyo. Mahalaga ang sakripisyo. Huwag aalisin ang sakripisyo. Mga kabataan, lalo na, kamakailan may nakita ako isang kabataan, may t-shirt. Ang nakalagay na caption sa t-shirt, di bali ng tamad, wag lang pagod. Nagmalaki pa. Dagdag pa nung isa, mahirap yung batang masipag. Laging nautusan. Paglaki niyan, katulong yan. Mainam na yung batang tamad. Laging nag-uutos. Paglaki niyan, boss yan. O di ba parang anak mo, pag inuutusan mo, hindi mo malaman kung bakit parang nagiging ibon, parang nagiging paniki. Gawin mo yan. Wait lang. Wait. O di ba ibon yan? Ayusin mo yan. Ba't ako? O di ba paniki yan? Ay naman. Mga magulang, mga kabataan lalo na, makinig kayo ha. Hindi tama yan. Mga kabataan, mga bata, sabi nga, hindi kawawa ang batang laging inuutusan sa bahay. Ang kawawa ay yung batang hindi marunong gumawa o magtrabaho, magtiyaga sa buhay. Sapagkat ang ating mga magulang, tinuturuan tayo sa pag-uutos sa atin. Hindi naman dahil sa hindi nila kayang gawin eh. Kaya nila. At pwede silang may ibang utusan. Tayo ang kanilang inuutusan para matuto tayo. Sapagkat hindi naman habang buhay sila'y nandyan. At kung may pera man kayo ngayon, hindi rin habang buhay yung pera yan. Maubos at maubos yan. Pero yung diskarte, yung pasensya, yung pagiging wise, yung pagiging dedicated, yung pagiging patient, hindi nawawala yan. Kahit pa mawala ang pera mo yan. At darating ang pagkakataon, mawala man ang pera mo. Yang mga natutunan mong pasensya, dedication na yan, yan ang mag-aahon uli sa'yo. Kaya, mga magulang ha, huwag masyadong kinakaya ang lahat para sa anak. Hayaan nyo sila. Hindi kailangang asikasuhin mo ang lahat. Sige ka, kapag ini-spoil mong masyado, baka dumating yung pagkakataon para bang pag ikaw ay namatay, hinatak mo na rin sila kasama sa iyong hukay. Dahil hindi mo sila tinuruang mabuhay. Ang mahirap niyan, ginawa mo na ang lahat. Masisisi ka pa. Imbis na magpasalamat sa iyo, sisihin ka pa. Si nanay naman, si tatay, masyado kong dinipende sa kanya. Ginawa mo na ang lahat, nasisi ka pa. No pain, no gain. Kung walang tiyaga, walang nilaga. Ang sabi nga, successful people are not born. They are made. Sa mga Swifties, tama ba? Sa mga Swifties, hindi pinanganak na successful agad. Hindi agad successful. Si Taylor Swift, bagamat
meron siyang gift. She still had to develop it. Beethoven, kinakailangan niya mag-compose at least 8 hours a day. Si Steph Curry, kinakailangan niyang mag-shoot at least 200, 300, 3-point shots. Bawat practice. Hindi pa kasama dyan yung dribbling. Hindi pa kasama dyan yung ibang mga routine. 6 a.m. pa lang, nasa tennis court na sina Venus at Serena Williams noong sila ay 6 at 7 years old pa lang. And that's bago sila pumasok sa eskwelahan. Pagkatapos ng klase, balik tennis court na naman. 7, 8 years old pa lang. 7 years straight, hindi nagbakasyon si Mark Cuban na ngayon ay bilyonaryo na. Pero hindi siya nagbakasyon kahit isang oras daw. Hindi siya nagbakasyon dati. Nang siya'y nagsisimula pa lang na maging businessman. Kung ang shooting ni The Rock ay 7 a.m., sabi niya sa isang interview, 3 a.m., gising na ako, punta na ako ng gym at pinapractice ko na ang mga linya ko. Ito yung ginagawa nila na hindi ginawa ng mga rivals o kasabayan nila. Bakit? Mahirap eh. Kung sila tatanungin natin, ayaw din nila. Pero pinilit nilang gawin. Kasi may pangarap sila. So, sila ngayon ang parang mga marble statues na tinititigan, tinitingala, hinahangaan. Samantalang ang iba na kanilang mga kasabayan ay parang mga marble tiles lang na daan-daanan. Nevertheless, ito na yung pagpapalalim sa pagninilay natin, ng no pain, no gain. There has to be sacrifice. Hinihiling sa atin ng Panginoon na magsakripisyo tayo, hindi lang para maging successful tayo, kundi para din maging fulfilled tayo. Marami tayong kilalang mga successful na tao na hindi naging masaya. Kalaunan, sikat na sikat naman. Aba, nag-drugs, nagpakamatay, problema sa pamilya, problema sa asawa, walang direksyon ng buhay. Successful, pero hindi fulfilled. Pwede kang maging successful na hindi fulfilled, pero pag fulfilled ka, sigurado, successful ka. So paano mo ma-achieve ang fulfillment at hindi lang yung success sa buhay? Ito yung sakripisyo na hindi lang para sa iyo, kundi para din sa ibang tao. Lagi kong sinasabi, ang kaligayahan ng buhay ay hindi kapag ikaw lang ang masaya. Ang kaligayahan ng buhay ay kapag ikaw ang dahilan ng kaligayahan ng iba, lalo na ng mga taong sa iyo ay mahalaga. So, when it comes to fulfillment, ito yung success story, ito yung sacrifice na hindi lang para sa iyo, kundi para sa iba. So much so that your sacrifice, even your death, will gain success and life for others. Yun yung sinasabi ng Panginoon sa ating gospel reading ngayon. May nakita akong eksena ni Jackie Chan at sabi sa caption, anak niya. So ganito hindi natin sigurado kung totoong eksena sa pelikula o totoong buhay talaga. Okay? Pero hindi yun ang mahalaga. Ang gusto kong makita ninyo, yung punto ng eksena. Jackie Chan at yung anak niya. Nanonood sila sa isang big screen. Sa big screen, pinapakita yung mga stunts ni Jackie Chan sa kanyang mga pelikula, which by the way ay siyang talaga. Yun ang binoboast niya, hindi siya nagpapadouble. So kitang-kita ng anak niya kung paano siya nahulog sa isang building na ikinabali ng tadyang niya. Nakita ng anak niya kung paano siya nahulog sa isang sahig na puro baga, kaya nalapnos ang balat niya. Nakita ng anak niya kung paano siya nahulog mula sa isang mataas na puno, kaya pumutok, dumugo ang ulo niya. Ang sabi nung anak niya sa kanya, there is so much pain. Masyado bang masakit? Ang dami yatang sakit, ang dami yatang hirap. Parang ganon. Ang sabi ni Jackie Chan, a lot. Yes, anak. Mahirap. Dito na umiyak yung young girl. Dito na siya umiyak. Parang bang naisip niya, ganito ang hirap ng tatay ko para mabuhay lang ako. And then ang sabi nung young girl kay Jackie Chan, Dad, you're great. You're great, Dad.
dito na umiyak si Jackie Chan. Biruin po ninyo, kung iba yung nagsabi nun, Jackie Chan, you're great. Siguradong marami nang nagsabi sa kanya nun eh. Lalong-lalo na yung mga stunts ginagawa niyang mag-isa. Jackie Chan, you're great. You're a great actor. Ang galing mo sa martial arts. Sigurado ang reaksyon ni Jackie Chan, nangingiti lang siya. Pero hindi yun nanonood sa puso niya. Nagpapasalamat lang siya. Yun niya. Pero sa moment na ito'y nanggaling sa bibig ng anak niya, Dad, you're great. Naumid siya. Hindi siya makapagsalita. Kusang tumulo ang luha niya. Bakit nga? Wala naman tayong wini-wish at dinadasal na unang makakita ng ating sakripisyo, kundi yung mga taong dahilan kung bakit tayo nagsasakripisyo. Hindi mo naman gagawin yung sakripisyo mong yan, di ba? Ano yun? Para sa award? Para sa pera? Hindi mo gagawin yan. Lalong-lalo na yung mga trabahong nasasagad ka na. Yung kahit pagod ka, kahit may sakit ka, umapasok ka pa. Yung kahit hindi magandang environment sa trabaho, hindi fair ang mga kanegosyo, laban ka. Bakit? Para saan? Kaya napakahalaga na ito'y makita ng mga taong dahilan kung bakit tayo nagsasakripisyo. At yun naman ang totoong karangalan eh. Ang totoong karangalan ay hindi lang naman yung ano ang meron tayo, kundi yung mga ibinibigay natin sa tao. Hindi yung mararating natin, kundi yung mararating ng iba dahil sa atin. Hindi yung maraming taong humanga sa atin, kundi yung marami tayong taong matulungan sa buhay natin. Nakita po ninyo, sabi ng Panginoon, oras na para parangalan ang anak ng tao. Dumating yung mga Grego eh. Kung isipin mo, anong parangal ang sinasabi ni Kristo? Siguro enough na yung gumawa siya ng milagro. Siguro enough na naman yung magandang impluensya niya, ang dating niya sa tao. Siguro enough na naman yung wisdom niya kapag nagtuturo siya. Pero hindi yun eh. Hindi yun. Kailangang mamatay ako para sa inyo. Isipin po ninyo, kapag sinabing Kristo, naisip ba natin, nangangaral siya? Naisip ba natin, nagpapagaling siya? Naisip ba natin, yung impluensya? Hindi. Ang naisip agad natin, Kristo sa krus. Yung sakripisyo niya. Kasi gano'n niya tayo kamahal talaga. Kaya sana ngayong mga mahal na araw, lalo pa, dakilain natin siya. Sabi nga ng isang quote, do not be a fan of a celebrity who does not know you. Kilala ka ba ni Taylor Swift? Be a fan of Jesus who died for you. Celebrity, yung success niya, para sa kanya lang yun. Yung success ni Kristo, para sa iyo. Namatay si Jesus para sa iyo. Isipin din natin yung sakripisyo ng mga taong tunay na nagmamahal sa atin. Isipin po ninyo, kung sabihin sa inyo ng anak ninyo, Pa, Ma, mahal na mahal kita. Sarap yung dating. Pero kung sabihin niya sa inyo, Pa, Ma, salamat, mahal na mahal mo ko. Ibang dating. Iba yung dating ng sinasabi nung mahal mo, mahal ka niya. Mas iba yung dating ng sasabihin ng mahal mo, naniniwala siya sa iyo na mahal mo siya. Kasi ang maglalaro na bigla sa isip mo, yung mga sakripisyo mo para sa kanya. At malaking bagay yun para sa iyo. Dahil yun pala ay nakikita, natatandaan, at tinatanaw niya. Ito sana ang hilingin nating biyaya sa banal na misa. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin.